Sinorpresa ng binatang piloto ang ama niyang magsasaka. Subalit, tumayo talaga ang mga balahibo niya dahil siya pala ang masusurpresa. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Lipad ng Pagsisisi. Mula pa noong bata si Benson, halata na ang pagkakaiba ng pagtrato sa kanya kumpara sa mga nakatatanda niyang kapatid na sina Alfred at Marie. Sa maliit nilang bahay sa gitna ng maliit na baryo, siya ang itinuturing na prinsipe ng kanilang tahanan. Hindi dahil sa siya'y espesyal sa lahat ng aspeto, kundi dahil siya ang bunsong anak. Ang bunga ng huling alaala ng kanilang inang maagang pumanaw. Isang magsasaka si Mang Jerry. Ginagawa niya ang lahat upang mapunan ang pangangailangan ng mga anak. Hindi niya alintana ang init at pagod basta masigurado lang na magiging masaya ang mga anak niya, lalo na ang bunsong si Benson. Huwag niyo nang pagalitan si Benson. Bata pa siya. Hindi pa niya alam ang tama't mali. Wika ni Mang Jerry minsan habang napapagalitan si Benson sa pagbabasag ng plato. Pero tay, lagi na lang po siyang dinadaan sa iyak. Kami ni ate, hindi namin nalanasang palagpasin kapag may pagkakamali kami. Reklamo ni Alfred. Napayuko si Marie. Hindi sa nagrereklamo kami tay, pero hindi po pwedeng laging ganito. Napabuntong hininga si Mang Jerry habang pinagmamasdan ang bunsong anak na nakayuko sa sulok. Pasensya na mga anak. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Simula nang nawala ang nanay niyo, parang natatakot akong may mawala pa sa atin. Tahimik si Benson noon, pero sa murang edad, natutunan na niyang gamitin ang awa at lambing bilang sandata. Kapag napapagalitan, mabilis siyang magpapakyut o magpapanggap na umiiyak. Sa huli, siya rin ang panalo. Lumipas ang mga taon at pumasok si Benson sa high school. At dito na nagsimulang magbago ang lahat. Ate, pwede bang pahingi ng pera? Kailangan ko sa school project. Tanong niya isang umaga habang nag-aalmusal si Marie. O, ano naman tong project na to? Tanong ni Marie, kunot ang noo. Sa TLE, gagawa kami ng model ng bahay. Sabi ni ma'am, kailangan may materyales. Paliwanag ni Benson. Ano bang kailangan mo? Sabat ni Alfred habang nagbibihis. Mga karton, colored paper, glue, tapos pambili rin ng illustration board. Napatingin sina Alfred at Marie sa isa't isa. Sabay abot ng 100 piso. Sige, pero wag mong uubusin sa fishball ha. Biro ni Alfred. Ngunit, hindi sa project napunta ang pera. Kinahapunan, kasama na naman ni Benson ang kanyang mga barkada sa tabi ng kalsada. May hawak na yosi, nagtatawanan habang nagiinuman. Pare, ayos tong dala mo ah. Sabi ng isa niyang tropa. Galing sa kapatid ko. Akala project. Tawa ni Benson. Ganito ang naging paulit-ulit na eksena sa buhay ni Benson. Sinasabi niyang para sa eskwela ang hinihinging pera, pero nauuwi lang ito sa bisyo at barkada. Isang araw, dumating ang tawag mula sa guro ni Benson. Tinawagan nito si Mang Jerry. Ginoo, pasensya na po. Pero ilang araw na pong hindi pumapasok si Benson. Kapag pumapasok naman, hindi nag-aaral, kundi nanggugulo lang. Hindi makapagsalita si Mang Jerry. Nanlambot ang kanyang tuhod habang hawak ang cellphone. Pag uwi ni Benson, tahimik siya sa hapagkainan. Anak, may sasabihin ako. Wika ni Mang Jerry. Sagot ni Benson habang nilalaro ang cellphone. Tumawag ang teacher mo.
Hindi ka raw pumapasok. Napatingin sina Alfred at Marie. Si Benson, tila walang pakialam. Minsan lang yun, tay. Nalate lang ako. Tapos nahiya akong pumasok. Benson, ilang beses mo na kaming niloko. Hindi mo ba naiisip na pinaghihirapan namin ang perang binibigay sa'yo? Tanong ni Alfred, halatang naiinis na. Alam mo ba kung gaano kahirap magbungkal ng lupa araw-araw? Dagdag ni Mang Jerry, halos pumutok ang ugat sa leeg. Kayo naman kasi, konting sablay lang. Ang dami niyo nang sinasabi. Balik ni Benson. Konting sablay? Benson, kung alam mo lang kung gaano nasasaktan si tatay sa ginagawa mo. Sigaw ni Marie, tumayo sa pagkakaupo. Tumulo ang luha ni Mang Jerry. Anak, hindi ko alam kung saan ako nagkulang. Ginawa namin ang lahat para maibigay ang buhay na hindi nyo na kailangan danasin ng hirap. Pero bakit parang ikaw pa ang pinakawalang utang na loob? Nanahimik si Benson, ngunit sa halip na magsisi, tumayo siya, kinuha ang bag at umalis ng bahay. Saan ka pupunta? Habol ni Alfred. Saan pa? Di sa mga taong hindi ako kinokontrol, sagot niya sabay dabog ng pinto. Ilang araw siyang hindi umuwi. Nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng isa sa mga kaibigan niya. Wala siyang balak bumalik. Ngunit isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa inuman, nadaanan niya ang bahay nila. Madilim ito, tahimik, walang kahit anong ingay. Lumapit siya sa bintana. Nakita niya ang kanyang ama, nakaupo sa lumang upuan, hawak ang isang larawang pampamilya. Ang larawan nilang 5, noong buo pa ang lahat. Tumatak sa isip niya ang tanong ng ama. Benson, saan ba kami nagkulang? Kinagat niya ang kanyang labi, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Muli niyang naalala ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang pamilya para sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Palakad-lakad siya sa loob ng bahay ng kaibigan niya. Pilit inuunawa ang sarili. Paano kung totoo nga? Paano kung patapon na nga ang buhay ko? Isang matinding desisyon ang bumuo sa kanyang isipan. Maaga siyang bumangon, nagsulat ng liham at nilagay ito sa lamesa ng bahay ng kanyang kaibigan. Sa liham, paalam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero gusto kong magsimula muli. Hindi dahil ayaw ko sa inyo, kundi dahil ayaw kong mas lalo pang madungisan ang pangalan ng pamilya natin. Babalik ako kapag may maipagmamalaki na ako. Benson. Madilim pa ang langit nang tahimik na lumabas ng bahay ang binatang si Benson. Nakasuot siya ng lumang backpack na puno ng damit, ilang pirasong tinapay, at kaunting perang naipon niya mula sa mga itinatabing sukli. Walang paalam, walang paanyaya, isang desisyong hinugot sa lalim ng konsensya at pagsisisi. Pasensya na tay, ate, kuya. Hindi ko alam kung kailan ako babalik, pero babalik ako. Ibang Benson na. Mahinang bulong niya habang tinatanaw ang bubong ng kanilang bahay mula sa kalsada. 3 araw siyang naglakad-lakad sa iba't ibang bayan, sumasakay sa mga libreng truck, sumisilong sa waiting shed, at paminsan-minsan ay kumakain ng tinapay habang nakasiksik sa mga gilid ng terminal. Ang tanging baon niya ay ang matinding pagnanais na magbago. Makalipas ang ilang araw, nakarating siya sa isang lungsod na hindi niya alam ang pangalan. Matao, maingay, mabilis ang takbo ng lahat. Boss, may alam po ba kayong pwedeng mapag-applyan ng trabaho? Kahit anong trabaho? Tanong niya sa isang tindero ng fishball. Tingnan mo ron sa tapat na restaurant. Baka naghahanap sila ng dishwasher. Sagot ng matanda habang nagkakalkal ng barya.
Agad siyang tumakbo papunta sa tinuro ng tindero. Doon niya unang nakita si Christine, isang babaeng nasa late 20s, maayos ang bihis, may hawak na clipboard at tila abala sa pag-iinspeksyon ng mga tauhan sa loob ng maliit ngunit malinis na karinderya. Miss, pwede ho bang magtanong kung naghahanap kayo ng dishwasher? Tanong ni Benson, pawis na pawis, lukot-lukot ang damit at halatang gutom. Tumingin si Christine mula sa clipboard. May karanasan ka ba sa restaurant? Wala po, pero mabilis po ako matuto. Kaya ko magtrabaho kahit anong oras. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo? Benson po. Okay, Benson. Pwede mong subukan. Pero isa lang ang kondisyon ko. Bawal ang tamad. At bawal ang sinungaling. Napayuko si Benson. Ayoko na po maging tamad. At sawa na ako magsinungaling. Ngumiti si Christine. Mag-umpisa ka na bukas. 5:30 AM ha? Maaga kami dito. Ang unang linggo ni Benson bilang dishwasher ay hindi naging madali. Halos hindi siya tumitigil sa paghuhugas ng plato, kawali at mga baso. Maghapong nakatayo, halos hindi nakakakain ng maayos. Pero sa kabila ng pagod, may kakaibang sigla sa puso niya. Uy Benson, bawasan mo naman ang sabon. Parang kumakain kami ng bula. Biro ng isa sa mga waiter. Pasensya na po, bagong sponge kasi to. Natatawang sagot ni Benson. Unti-unting naging palagay ang loob ng mga tauhan kay Benson. Hindi siya palasagot, hindi reklamador, at laging maagap. Si Christine, na madalas tahimik at seryoso, ay napapansin ang kanyang kasipagan. Isang gabi, habang nagkakape sa loob ng opisina ng karinderya, tinawag niya si Benson. Benson, umupo ka muna. Medyo kabado si Benson. May problema po ba, Ma'am Christine? Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. Kumusta ka dito sa trabaho? Hindi ba mahirap para sa'yo? Hindi po. Masaya po ako na may ginagawa akong kapaki-pakinabang. Tahimik na minom ng kape si Christine. Alam mo, napansin ko, ibang klase kang bata. Tahimik, pero determinado. Napayuko si Benson. Ma'am, pwede ko po bang ikwento kung bakit ako nandito? Tumango si Christine. Doon, ikinuwento ni Benson ang lahat, mula sa pagkabata, sa pagiging paborito, sa pagiging suwail, sa pagsuway, at sa kanyang paglayo. Hindi niya namalayang lumuluha na siya habang nagsasalita. Gusto ko pong magbago. Gusto kong ipagmalaki ako ng pamilya ko. Kaya ako umalis, ma'am. Ani Benson habang pinupunasan ang luha. Tahimik si Christine saglit bago nagsalita. Bihira ang katulad mong umaamin sa pagkukulang. Lalo na sa edad mo. Pasensya na po kung napadrama ako. Hindi ako naaawa sa'yo, Benson. Humahanga ako. Dahil hindi lahat ng tao marunong magsimula muli. Napangiti si Benson. Maraming salamat po. Pangako ko, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Isang linggo pa ang lumipas at naging maayos ang lahat. Naging malapit na si Benson sa mga kasamahan niya, lalo na kay Christine. Madalas silang mag-usap sa closing time. Alam mo, parang nakakatuwa kang panoorin, Benson. Wika ni Christine isang gabi habang naglilinis si Benson ng sahig. Bakit po? Para kang batang natutong tumayo ulit. At ngayon, ang sipag-sipag mong maglakad. Napatawa si Benson. Ma'am, sa totoo lang, hindi ko po alam kung ano mangyayari bukas. Pero gusto kong manatili sa daang to. Tumango si Christine.
at tutulungan kitang manatili dyan. Nang gabing iyon, inalok ni Christine si Benson ng mas maayos na tirahan, isang maliit na studio unit na malapit sa karinderya. Bayad na to ng 1 buwan. Gamitin mo muna habang hindi ka pa nakakaipon, sabi ni Christine. Ma'am, sobrang laki na po nito. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Huwag mong tawagin na utang. Isipin mo ito ang panimula mo. Pero isang pangako lang, Benson. Magpakatino ka. Ngumiti si Benson. Pangako po, magsisimula ako ulit. At sa pagkakataong ito, humiga siya sa kama na walang takot, walang guilt, at puno ng pag-asa. Ang dating patapon na si Benson, ngayon unti-unting binubuo ang sarili. Mabilis ang naging takbo ng mga araw sa bagong yugto ng buhay ni Benson. Unti-unti na niyang nakakasanayan ng trabaho sa restaurant ni Christine, mula sa paghugas ng pinggan, paglilinis sa sahig, pag-aayos ng mga gamit, hanggang sa pagbubukas ng tindahan tuwing madaling araw. Ngunit, higit pa sa mga gawain, mas lumalalim ang mga ugnayan. Lalong naging malapit si Benson kay Christine, hindi lamang bilang amo, kundi bilang isang taong handang makinig, umalalay, at tumanggap. Isang gabi, matapos magsara ang restaurant, napansin ni Christine na tila malalim ang iniisip ni Benson habang nag-aayos ng mga baso. Benson, tawag niya. Okay ka lang ba? Parang ang layo ng iniisip mo. Napabalikwas si Benson sa pag-iisip. Opo ma'am. Pasensya na po. May naalala lang po ako. Lumapit si Christine. Sige lang, ikwento mo. Umupo sila sa isang bakanteng mesa. Ang ilaw sa kisame ay malumanay at ang paligid ay tahimik. Ramdam ang katahimikang bihirang maranasan sa araw-araw. Naalala ko lang po yung unang beses na nagkatrabaho ako dito. Yung unang araw, halos hindi ako makatayo. Sakit ng likod ko, pawis buong araw. Pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi pakiramdam ko po, may direksyon na ulit yung buhay ko. Alam mo, Benson, ani Christine habang humihigop ng kape. Hindi lahat ng tao may tapang na tanggapin ang pagkakamali nila, lalo pang baguhin ang sarili. Proud ako sa'yo. Ngumiti si Benson. Salamat po ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung nasa na po ako napunta. Walang anuman. Pero tandaan mo, ikaw ang nagpasya niyan. Ako, tumulong lang. Tahimik silang nagtinginan. Sa mga mata ni Benson, may unti-unting kislap ng paghanga kay Christine. Hindi niya ito sinasabi, ngunit araw-araw ay palihim niya itong pinagmamasdan. Ang kabaitan nito, ang pagiging matatag at ang ganda nito kahit pagod. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap si Benson ng kanyang unang sahod. Ma'am Christine, ang bango po ng envelope. Natatawang biro ni Benson habang hawak ang sobre ng pera. Deserve mo yan. Pinaghirapan mo yan, Benson. Ma'am, tanong lang po. Pwede ko po ba kayong ilibre ng kape? Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat. Nagkibit balikat si Christine. Libre? Aba syempre, hindi ko tatanggihan yan. Nagpunta sila sa isang maliit na coffee shop malapit sa terminal. Umuulan ng bahagya kaya't malamig ang hangin. Umorder si Benson ng 2 kape at banana bread. Nakakapanibago po pala yung pakiramdam na ikaw na ang gumagastos. Masarap po pala, no? Biro ni Benson. Oo, at masarap din sa pakiramdam ng isang babae na nililibre ng isang lalaking may pangarap. Sagot ni Christine na may biro rin sa tono. Napatawa sila pareho, ngunit sa gitna ng tawanan, lumalim ang tingin ni Benson kay Christine.
Ma'am Christine, gusto ko lang pong malaman mo na simula po nung tumulong kayo sa akin, nagbago ang pananaw ko sa buhay. Ngayon po, mas alam ko na kung anong gusto ko. At kung sino ang importante sa akin. Natahimik si Christine. Benson, hindi ko po alam kung dapat ko pong sabihin, pero gusto ko po kayo. Hindi bilang boss. Gusto ko po kayo bilang babae. Muling natahimik si Christine. Ramdam ang tibok ng puso ni Benson. Ngunit sa halip na sumagot agad, humigop muna ng kape si Christine at tumingin sa bintana. Benson, hindi mo kailangang patunayan agad ang sarili mo. Hindi mo kailangang madaliin ang damdamin. Ang mahalaga sa akin, makasigurado ka muna sa sarili mo. Ayokong maging dahilan para mawala ka sa direksyon. Hindi po. Sa totoo lang, mas naging malinaw nga pong lahat dahil sa inyo. Pero naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako titigil sa pagpupursige. Hindi para lang po mapansin ninyo, kundi dahil gusto kong maging karapat-dapat. Ngumiti si Christine. Sige, patunayan mo. At kapag dumating ang tamang panahon, baka sakaling masagot ko rin ang tanong ng puso mo. Mula noon, mas naging masigasig si Benson. Umaga pa lang ay gising na siya, naglilinis ng restaurant, nagsasalansan ng mga gamit, at minsan pa'y tumutulong sa kusina. Hindi na siya basta dishwasher lang. Unti-unti siyang naging kanang kamay ni Christine. Isang araw, habang nagpapahinga sila sa kusina, tinanong siya ni Christine. Benson, may naisip ka na bang pangmatagalang plano para sa buhay mo? Saglit siyang natahimik. Meron po. Ano yon? Gusto ko pong maging piloto. Nagulat si Christine. Piloto? Wow! Mabigat yun ah. Opo, pangarap ko yun, bata pa lang ako. Pero hindi ko lang po nabanggit agad. Kasi alam kong malayo. Hindi malayo kung handa kang magsakripisyo. Pero magastos yan, Benson. Alam mo yun, diba? Opo. Tahimik si Christine, saka nagsalita. Kung seryoso ka talaga, tutulungan kita. Ako na munang bahala sa gastos sa pag-aaral mo. Biglang lumaki ang mata ni Benson. Ma'am? Totoo po? Christine na lang. At oo, gusto ko makita kang lumipad. Lumuha si Benson sa harap ng babae. Hindi niya akalaing sa dami ng pagkukulang niya noon, may isang tao palang makakakita ng halaga niya. Salamat po. Salamat po, Christine. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo. Sa gabing iyon, habang pauwi si Benson sa kanyang maliit na apartment, tinanaw niya ang langit. Maliwanag ang buwan at ang mga bituin ay tila kumikislap para sa kanya. Ma, Tay, Kuya, Ate, ito na po ako. Hindi na ako yung dating Benson. At balang araw, uuwi akong may dalang dangal. Mula nang ipahayag ni Benson ang pangarap niya maging piloto at inalok ni Christine ng tulong, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na tuparin ito. Hindi na ito isang ideya lang na dumadaan sa isip niya tuwing nakatingala siya sa langit. Ngayon, isa na itong layunin. Ilang linggo lang matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang inasikaso ni Christine ang mga kinakailangang papeles. Siya na mismo ang naghanap ng paaralang may kursong aviation sa lungsod. Pinili niya ang isang eskwelahan na hindi lang kilala sa larangan, kundi may reputasyon din sa pagtutok sa mga estudyanteng may potensyal. Benson, sabi ni Christine isang gabi habang hawak ang mga papel. Kumpleto na ang lahat. Enrollment form,
medical certificate, at pati na rin ang uniform mo. In-order ka na. Napatitig si Benson sa kanya. Christine, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Lahat ng ito, sobra-sobra na. Ngumiti si Christine. Hindi mo kailangang magpasalamat ng paulit-ulit. Iisa lang naman ang gusto ko. Ang makita kang matagumpay. Lumapit si Benson at marahang hinawakan ang kamay ni Christine. Pangako, hindi ko sisirain ang tiwala mo. Kahit gaano pa kahirap, kakayanin ko. Dumating ang unang araw ng klase ni Benson. Nakasuot siya ng puting polo at itim na pantalon, dala-dala ang simpleng backpack na puno ng notebooks, ballpen at isang maliit na lunchbox na niluto niya mismo. Habang nakasakay siya sa jeep papuntang eskwelahan, hindi niya mapigilan ang kaba. First day, new life. Benson, huwag kang magpapahiya. Bulong niya sa sarili. Pagdating sa gate ng eskwelahan, napatingin siya sa paligid. Ang daming estudyanteng nakasuot ng aviation form. Lahat ay mukhang seryoso, disiplinado at formal. Parang hindi siya bagay sa ganitong mundo. Hi, bago ka rin? Tanong ng isang lalaki sa tabi niya. Oo. Ako nga pala si Benson. Sagot niya habang iniabot ang kamay. Maynard, sabay na tayo. Pareho tayong mukhang naliligaw pa. Biro ng lalaki. Mula noon ay naging kaklase at kaibigan ni Benson si Maynard. Sa unang linggo pa lang ng klase ay tinutukan na sila ng mga instructor tungkol sa disiplina, flight mechanics, aviation history, at meteorology. Parang mas mahirap pa to sa trabaho sa restaurant, no? Bulong ni Maynard habang naglilista ng notes sa lecture. Masakit na nga ang kamay ko pero sige lang, para sa pangarap. Sagot ni Benson habang nakangiti. Sa mga unang buwan ng klase, laging umuwi si Benson na pagod, ngunit masaya. Kadalasan ay diretsyong umuwi siya sa apartment, ngunit may mga gabi na dumadaan muna siya sa restaurant para magkwento kay Christine. Christine, may alam ka bang term na angle of attack? Yun pala ang isa sa pinakamahalaga sa paglipad ng eroplano. Ha? Talaga? Akala ko ang mahalaga lang ay gasolina. Biro ni Christine. Nagkatawanan sila habang sabay na kumakain ng dinner. Naging normal na para kay Benson ang ganitong mga gabi. Yung pagod, pero punong-puno ng kwento. At sa bawat pag-uwi niya, palagi siyang naglalakad ng nakangiti. Isang gabi, habang naglilinis si Christine sa likod ng restaurant, nilapitan siya ni Benson. Christine, naisip ko lang, ilang buwan na lang, makakasama na ako sa simulation training. Tapos kapag pasado, sa mismong eroplano na. Tingnan mo nga naman, ang bilis ng panahon ano? Sagot ni Christine habang pinupunasan ang mesa. Parang kailan lang, nag-uusap tayo tungkol sa pangarap mo. Ngayon, papalapit ka na sa realidad. Alam mo ba, sa tuwing nasa klase ako, iniisip ko palagi kung anong mararamdaman ko sa unang lipad ko. Siguro, para akong lumulutang. Ngumiti si Christine. Ako rin, excited para sa'yo. At kapag lumipad ka na, gusto kong ako ang unang makasakay sa biyahe mo. Tumawa si Benson. Promise, ikaw ang unang pasahero ko. Libre pa. Habang tumatagal, mas lumalalim ang pagkakaibigan o baka higit pa ni Christine at Benson. Ngunit sa kabila ng masayang araw-araw, may mga gabing sinusubok pa rin si Benson ng kanyang nakaraan. Isang gabi, habang nag-aaral siya, hindi niya mapigilang maalala ang kanyang pamilya, lalo na ang ama niyang si Mang Jerry. Pa, kung nandito ka lang sana, matutuwa ka sa anak mong hindi napatapon.
Mahina niyang sabi, nakatingin sa lumang larawan ng kanyang pamilya. Hindi ko pa rin kayo kayang tawagan. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ninyo ako. Pero balang araw, babalik ako. Dumating ang araw ng simulation training. Halos hindi makatulog si Benson sa excitement. Kinabukasan ay maaga siyang gumising at tumuloy sa flight simulator room ng eskwelahan. Mr. Villanueva, handa ka na ba? Tanong ng instructor. Opo, sir. Naupo siya sa loob ng simulator, isang makabagong kagamitan na ginagaya ang loob ng tunay na eroplano. Sa kamay niya ay ang mga kontrol, sa harap ay ang screen ng himpapawid. Let's begin. Ignition. Habang pinapatakbo ang makina, naramdaman niya ang panginginig ng simulator. Pumikit siya sandali at sa isip niya, nakita niya ang kanyang ama. Para sa'yo to, Papa. Mula take-off hanggang landing, maayos ang naging performance ni Benson. Paglabas niya ng simulator room, sinalubong siya ni Maynard. Angas mo, bro! Parang totoong piloto na! Practice lang, pero ang sarap sa pakiramdam. Sagot ni Benson habang pinupunasan ang pawis. Kinagabihan, sinorpresa niya si Christine ng isang maliit na salo-salo sa restaurant. Para sa pinakamasipag na trainee piloto. Masiglang bati ni Christine. May maliit na cake, spaghetti at isang simpleng card na may sulat kamay. Sa unang lipad mo, naway dalhin ka ng hangin sa tuktok ng iyong mga pangarap. Christine. Napaluha si Benson habang binabasa ang card. Lumapit siya kay Christine at mahigpit na niyakap ito. Salamat sa lahat. Sa totoo lang, Christine, hindi na kaibigan o boss ang tingin ko sa'yo. Mahal na kita. Tahimik si Christine, tumingin sa kanya. Mahal din kita, Benson. Noon pa. Wala nang kahit anong paliwanag. Ang importante ngayon ay alam natin pareho na mahal natin ang isa't isa, Benson. Pangako, hanggang makakaya ko ay tutulungan kita. At sa gabi ngayon, hindi lang pangarap ni Benson ang lumilipad, pati ang puso niya. Ang mga sumunod na buwan matapos ang simulation training ay mas naging masinsinan at mas matindi para kay Benson. Hindi na lamang siya basta trainee, kundi isa ng ganap na student pilot na sinasalang sa actual flight training. Sa pagkakataong ito, totoong eroplano na ang kanyang sasakyan at hindi na basta-bastang pagkakamali ang maaaring gawin. Habang nakaupo sa gilid ng training room, ramdam ni Benson ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Kasama niya ang iba pang trainee na katulad niya ay kabado, ngunit sabik. Benson, anong feeling? Tanong ni Maynard habang sinusuri ang checklist nila. Para kung malalaglagan ng langit at lupa, pare. Sagot ni Benson habang pinipisil ang kanyang palad. Pero excited din. Kanina pa ako nangangarap na lumipad. Mukha kang nangangarap pa rin ngayon. Biro ni Maynard. Dumating ang instructor nila, si Captain Reyes. Isang veteranong piloto na kilala sa pagiging istrikto ngunit mahusay magturo. Good morning, cadets. Malalim at matigas ang tinig nito. Ngayong araw, sasalang na tayo sa una niyong solo-assisted flight. Tandaan niyong ang eroplano ay hindi laruan. Isa itong responsibilidad. Tumango si Benson at mabilis na lumunok ng kaba. Hindi niya inaakalang ganito kalapit na ang pangarap niyang dati, malabo pa sa ulap. Sa runway, nilapitan ni Benson ang isang maliit na training aircraft. Pinagbasdan niya ito na para bang isang hiyas. Ngayong araw, ikaw ang magiging pakpak ng pangarap ko. Bulong niya habang pinupunasan ang katawan ng eroplano. Lumapit si Captain Reyes, dala-dala ang logbook at checklist. Villanueva, handa ka na ba? Opo, Captain. Sagot ni Benson na pilit pinapatatag ang tinig.
Double check ang checklist. Fuel, pressure, flaps, instruments. Siguraduhin mong kabisado mo ang bawat galaw. Isa-isang sinuri ni Benson ang mga bahagi ng eroplano, bawat pindutan, bawat lever. Naging maingat siya sa lahat ng kilos. Sa likod ng kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasambit ang isang pangako. Para sa'yo to pa, at para sa lahat ng naniwala sa akin. Pagka-take off, halos mapangiwi siya sa kaba habang unti-unting umaangat ang eroplano. Ngunit nang marating niya ang ulap, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Wala siyang naririnig, kundi ang pag-ikot ng makina at pintig ng kanyang puso. Sky clear, altitude steady, speed constant. Bulong niya sa sarili habang inaayos ang kontrol. Kaya ko to. Kaya ko to. Isang oras ang lumipas sa paglipad sa training circuit at matagumpay siyang nakabalik sa base. Pagkalapag ng gulong ng eroplano sa runway, napasigaw siya ng yes sa loob ng cockpit. Pagbaba niya, sinalubong siya ni Maynard na pumapalakpak. Angas mo, pre! Parang si Captain Reyes lang ang lumilipad. Ngumiti si Benson, pawis na pawis, ngunit sobrang saya. Hindi niya akalain na ang dating tambay na ayaw pumasok sa eskwelahan ay narito ngayon, lumilipad, nagsasanay bilang piloto. Kinagabihan, hindi mapigilan ni Benson ang pagngiti habang naglalakad pa uwi. Pagdating sa apartment, nadatnan niya si Christine na naghahanda ng hapunan. Uy, nandiyan ka na pala. Bati ni Christine habang inaayos ang mesa. Kumusta ang unang lipad mo? Hindi sumagot si Benson. Lumapit siya, niyakap si Christine mula sa likod at hinalikan sa pisngi. Christine, lumipad ako. Literal. At walang aberya. Parang panaginip. Ngumiti si Christine at hinarap siya. Kaya nga kita sinusuportahan, Benson, dahil alam kong kaya mo. Nagtinginan silang dalawa at sabay na patawa. Pagkatapos ng hapunan, sabay silang naupo sa balkonahe ng apartment habang nagkakape. Benson, malumanay na sabi ni Christine. Kapag piloto ka na, ano ang una mong gagawin? Tahimik si Benson ng ilang saglit. Tumingin siya sa mga bituin, pagkatapos ay bumuntong hininga. Babalik ako sa amin. Kakatok ako sa lumang bahay namin. Tatay ko, si Kuya Alfred, si Ate Marie. Gusto kong makitang muli sila. Gusto kong sabihin sa kanila na hindi sayang ang lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa akin. Napaluha si Christine. Makikita mo rin sila. At siguradong matutuwa sila sa'yo. Tumango si Benson. Ngunit sa puso niya, naroon pa rin ang pangambang baka huli na ang lahat. Baka hindi na niya maabutan ang kanyang ama. Lumipas pa ang ilang buwan, lalo pang umigting ang training ni Benson. Sa bawat araw na lumilipas ay mas nagiging bihasa siya sa pagpapalipad ng eroplano. May mga pagsubok, may mga pagkakataong nagkamali siya sa landing o nabigla sa weather changes, ngunit bawat pagkakamali ay naging hakbang patungo sa kanyang tagumpay. Isang araw, tinawagan siya ni Captain Reyes. Villanueva, may magandang balita ako. Ikaw ang napiling sumama sa advanced flight program. Magiging bahagi ka ng batch na papasok sa commercial pilot training. Isa ka sa 3 top trainee ng taon. Namutla si Benson sa gulat. Seryoso ho? Seryoso ho ba, Captain? Oo. At hindi lang yan. May airline na rin ang nagpapadala ng interest letter. Kung magpapatuloy ang performance mo, maaari kang kunin nila pagkatapos ng graduation. Hindi makapaniwala si Benson. Pagkatapos ng tawag, agad siyang nagpunta sa restaurant ni Christine. Christine,
Sigaw niya mula sa labas habang hawak ang sulat. Bakit? Anong meron? Tanong ni Christine na halatang nagulat. Pagkapasok niya sa loob, niyakap niya agad si Christine. Pinili ako para sa commercial pilot training at may airline na interesado sa akin. Napaluha si Christine sa tuwa. Benson, mahal ko. Ang galing-galing mo. Alam kong darating ang araw na to. Niyakap nilang mahigpit ang isa't isa. Wala nang salita ang kayang ilarawan ang tuwa nilang dalawa. Sa gabing iyon, habang magkatabi silang nakahiga, kinausap ni Benson si Christine. Alam mo, sa bawat lipad ko, iniisip ko palagi kung paano ako nagsimula. Yung madungis na batang tumatakbo sa palayan, yung tamad na estudyante, yung pasaway na anak. Pero ngayon, may direksyon na ang buhay ko. At ikaw ang dahilan nun. Hinaplos ni Christine ang mukha ni Benson. Mahal na mahal kita, Benson. At anuman ang mangyari, palaging nandito ako. Ngumiti si Benson. Sa wakas, ramdam niya nang unti-unti nang nabubuo ang pagkakataong dati ay wasak. Ilang buwan pa ang lumipas at si Benson sa wakas ay isang ganap na piloto na. Sa kabila ng mga pagsubok at mga sakripisyo, nakuha rin niya ang pangarap na dati mahirap abutin. Ang masalimuot na nakaraan ay tila natabunan ng kasalukuyang tagumpay. Sa araw na iyon, habang nag-aayos si Benson ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong bahay, hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng narating niya. Matapos ang mahabang panahon ng pagsasanay at pagiging disiplinado, narito siya ngayon, isa ng bihasang piloto na may magandang karera. Dumating si Christine sa bahay upang dalhin ang lunch na ipinadala niya. Tuwang-tuwa si Benson nang makita ang pagkain sa kanyang mga kamay. Si Christine ay walang tigil na tumulong kay Benson at alam niyang hindi magiging ganito ang lahat kundi dahil kay Christine. Benson, may lunch na ako para sa'yo. Gusto ko lang sana iparating na proud ako sa'yo. Sabi ni Christine habang inilalapag ang mga pagkain sa lamesa. Christine, grabe. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ako dito sa kinaroroonan ko ngayon. Sagot ni Benson, sinasamahan ng malalim na paghinga. Noong nagsimula ako, akala ko hindi ko na kayang magbago. Pero ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Wala kang kailangang pasalamatan sa akin, Benson. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ang mga pangarap mo ay pinaglaban mo. Sagot ni Christine ng tapat, sabay tingin kay Benson. Hindi mo lang pinagtibay ang sarili mo, kundi pinagtibay mo ang lahat ng mga taong nagmahal sa'yo. Si Benson ay nagpatuloy sa pagkasalita. Pinapaalalahanan ang sarili kung gaano kalaki ang pagbabago sa kanyang buhay. Alam mo ba, Christine, noong araw na iniwan ko ang pamilya ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Wala akong direksyon. Wala akong matibay na pangarap. Pero ngayon, salamat sa iyong tulong at sa tiwala mong ibinigay sa akin. Natutunan kong mangarap muli. Nag-isip sandali si Christine bago nagsalita. Benson, isa kang inspirasyon. Ang mga taong may matinding determinasyon tulad mo ay may kakayahang magtagumpay. Nakita ko yan sa bawat hakbang mo. Kaya naman natutuwa akong makita kang matagumpay. Nagpasalamat si Benson kay Christine sa mga salitang iyon. Hindi alintana ang mga kalungkutan ng nakaraan. Ang mga salitang iyon ang nagbigay lakas sa kanya upang patuloy na magtagumpay. Sa bawat araw na lumilipas, si Benson ay mas determinado at masipag na tinutok ang kanyang mga pangarap.
Matapos ang ilang taon ng pagtutok at sakripisyo, si Benson ay naging isang respetadong piloto sa buong bansa. Ang karera niya ay unti-unting umangat sa bawat flight na kanyang tinutupad, sa bawat pagkakataon na siya ay namamahala ng isang eroplano. Ramdam ni Benson na siya na ngayon ay may kakayahang baguhin ang kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan ang kanyang pamilya. Ipinangako niya sa sarili na isang araw, babalik siya at ibabalik ang lahat ng naghirap na mga sakripisyo nila. Hindi pa siya kontento. Naniniwala siya na may karapatan ang kanyang mga magulang at mga kapatid na maranasan din ang maginhawang buhay. Isang araw, habang tinatahak ni Benson ang isang bagong ruta bilang piloto, natutunan niyang bumili ng sarili niyang bahay. Isang malaki at magarang bahay na may lahat ng mga bagay na pinangarap niyang makamtan. Para sa kanya, hindi lang ito isang material na bagay. Ito ay simbolo ng kanyang tagumpay at pagbabago. Hindi lamang siya nagtagumpay para sa sarili, kundi para sa mga mahal niya sa buhay. Habang nililibot ang kanyang bagong tahanan, inisip ni Benson na darating ang panahon na siya ay babalik sa kanyang lumang tahanan, sa kanyang tatay at mga kapatid. Darating ang araw na makikita nila ako at masasabi ko na may maganda nang nangyayari sa buhay ko. Sila rin. Gusto ko silang mabigyan ng mas magaan na buhay. Sabi ni Benson sa sarili. Isang gabi habang nagpapahinga si Benson, tinawag niya si Christine at nagpasalamat muli. Christine, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo, hindi ko pa rin kaya magpasalamat ng buo sa lahat ng tulong mo. Walang sino man ang makakabighani sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban at hindi sumuko. Hindi mo kailangan magpasalamat, Benson. Basta magpatuloy ka lang sa pag-abot ng mga pangarap mo. Makikita ko kung paano mapapaligaya mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Saka, ang pagmamahal ko sa'yo, walang kapantay. Sagot ni Christine ng tapat. Sa mga sumunod na linggo, si Benson ay tumutok palalo sa kanyang trabaho at sa kanyang plano. Sa bawat takbo ng kanyang buhay bilang piloto, iniisip niya kung paano niya magagamit ang kanyang tagumpay upang matulungan ang kanyang pamilya. Sa bawat landing ng eroplano, bawat desisyon na ginagawa, alam ni Benson na ang pinakamahalaga pa rin sa kanya ay ang magawa niyang mapatawad ang sarili at maging isang inspirasyon sa iba. Ang buhay ni Benson mula sa pagiging isang batang mapagmataas at nagtatakda ng mga kalokohan ay isang buhay ng kabiguan at tagumpay. At sa ngayon, nakatutok siya sa kanyang susunod na hakbang. Ang bumalik sa kanyang mga pinagmulan at ipadama sa kanyang pamilya ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal na matagal na niyang nais iparating. Ilang buwan ang lumipas at ang buhay ni Benson ay patuloy na gumaganda. Nakamtan na niya ang pinakamimithi niyang pangarap, ang maging isang ganap na piloto. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas matagumpay siya sa kanyang karera at nadarama niya na hindi na siya ang parehong tao na umalis sa kanilang bahay noon. Hindi na siya ang batang mayabang at walang pakialam sa mga nagsasakripisyo para sa kanya. Sa bawat tagumpay, hindi niya malilimutan ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya, ang kanyang tatay, ang kanyang ate at kuya, at ang mga pangarap nilang itinaguyod para sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga siya mula sa isang mahabang biyahe, napagdesisyonan ni Benson na magbalik sa kanyang pinagmulan, ang kanyang tahanan. Matapos ang maraming taon ng hindi pagkikita, naramdaman niyang panahon na upang harapin ang mga nakaraan at ipakita ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Iniisip niyang madalas ang kanyang tatay at mga kapatid, lalo na si Christine na patuloy na sumusuporta sa kanya. Ngunit may kabuntot din itong takot. Paano kung hindi siya matanggap? Paano kung magpatuloy pa rin ang galit ng pamilya sa kanya? Habang binabaybay ang kalsadang pabalik sa kanilang probinsya,
Punong-puno ng kaba ang dibdib ni Benson. Kaya ko ba silang harapin? Tanong ni Benson sa sarili. Sa bawat kilometro na tinatahak niya, tumitibok ang puso niya ng mas mabilis. Hindi niya alam kung anong reaksyon ang makikita niya mula sa kanyang mga kapatid, lalo na kay Kuya Alfred at Ate Marie. Pagdating ni Benson sa kanilang bayan, napansin niyang marami na ang nagbago. Ang mga bahay, ang kalye, pati na mga puno ay tila nagkaroon ng bagong itsura. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, ramdam pa rin niya ang pamilyar na amoy ng kanilang tahanan. Tumigil siya sa harap ng kanilang lumang bahay, ang bahay kung saan siya pinalaki, kung saan nagsimula ang lahat ng alaala at sakit. Naglakad siya papasok at nakita niya magkausap ang kanyang ate at kuya sa harap ng bahay. Nang makita siya ng mga kapatid, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Nagtama ang mga mata nila at tila may kalakip na sorpresa sa kanilang mga muka. "Kuya! Ate!" sigaw ni Benson habang niyayakap ang kanyang Kuya Alfred at Ate Marie. Hindi na niya kayang itago ang emosyon kaya't napayakap siya ng mahigpit sa kanila. Ang mga mata ng kanyang ate at kuya ay napuno ng luha at ramdam ni Benson ang galak at kalungkutan sa bawat haplos nila sa kanya. "Benson, ikaw ba yan?" Tanong ni Alfred habang nanginginig ang boses. "Ano nangyari sa'yo?" Ang mga mata ni Alfred ay puno ng pagkabigla at kaligayahan pero kasabay nito ang mga tanong na matagal nang hindi nasagot. Ngumiti si Benson. Ang mga mata ay puno ng kalungkutan. "Oh kuya, ako nga. Pasensya na at salamat sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Ngayon nandito na ako para bumawi sa inyo." Sagot ni Benson na halos pumikit dahil sa init ng mga luha na naglalabas ng matagal nang naipon na emosyon. "Ngayon, isa na akong piloto. Kuya, ate, piloto na ang kapatid nyo. Gagawin ko naman ang lahat ngayon para ipakita sa inyo na nagbago na ako at ipaparanas ko sa inyo ang maginhawang buhay." Nagkatinginan ang magkapatid. Si Marie ay hindi nakapagpigil at humagulgol ng malakas. "Benson, sana noon pa ay bumalik ka. Kung alam lang namin na magkakaroon ka ng magandang buhay, sana hindi ka umalis." Sambit ni Marie habang tinatanggap ang kanyang kapatid na may mas matinding pagmamahal sa mga salitang iyon. Puno ng galak at kalungkutan si Benson habang niyayakap ang kanyang ate. "Ate, kuya, sana patawarin niyo ako. Gusto ko lang sanang ipakita sa inyo na kaya ko na. Nakikita ko na kung gaano kayo nagsakripisyo para sa akin noon at hindi ko kayo kayang baliwalain. Patawad talaga sa mga kasalanan ko noon." Hindi na kayang pigilan ni Benson ang mga luha habang nagsasalita. "Sana nga'y hindi mo kami iniwan." Ang sabi ni Alfred na sinamahan ng malungkot na ngiti. "Hindi ko alam kung gaano kami kasakit nang nagdesisyon kang umalis. Pero ngayon, alam namin kung gaano ka nagbago." Matapos ang matinding emosyon at pagmumuni-muni, nagpasya si Benson na tanungin ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang tatay. "Teka lang, nasan po si tatay?" Tanong ni Benson habang naghahanap ng kahit anong senyales ng kanyang ama. Ang kanyang ate at kuya ay nagkatinginan at may mga luha sa kanilang mga mata. "Benson, matagal lang pumanaw si tatay." Ang sagot ni Marie, ang boses ay puno ng lungkot. "Pagkaalis mo, araw-araw siya naghihintay sa'yo. Umaasa na balang araw ay babalik ka. Sinubukan niyang maghanap sa'yo, pero hindi niya na nakayanang maghintay." Naguguluhan at puno ng panghihinayang si Benson. Paano? Paano nangyari yun?"
tanging nasabi ni Benson habang ang kanyang mga mata ay naluha. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun palang nararamdaman ni tatay nung umalis ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Benson. Pinagmamalaki ka ni tatay kahit na hindi ka pa bumalik. Alam niyan darating ang araw na magiging matagumpay ka. Pero yun nga lang talaga, yun ang naging kapalaran niya. Nagkaroon siya ng karamdaman hanggang sa hindi na yun nakayanan ng katawan niya. Sagot ni Alfred. Sumandal si Benson sa isang puno malapit sa kanilang bahay, habang inaalala ang lahat ng magagandang alaala ng kanyang tatay. Tila ang isang bahagi ng kanyang buhay ay nawala, at ito ay naging isang malupit na pagkatuto na hindi siya nakapagpatawad sa kanyang sarili hanggang sa huli. Sana nakita pa kita, tay. Sana nakabawi pa ako sa'yo. Ikaw dapat ang susurpresa ko. Pero bakit parang ako ang ginulat mo ngayon? Bulong ni Benson. Ang mga kaganapang ito ay nagpatibay ng desisyon ni Benson na patuloy na magsikap para sa mga mahal niya sa buhay at magbigay ng tulong sa mga kapatid niyang matagal nang naghintay at nagpakasakit sa kanyang pagkawala. Sa mga araw na sumunod, ipinangako ni Benson sa sarili na hindi niya napalalampasin ang pagkakataong iparamdam ang pagmamahal sa mga natitirang mahal sa buhay, lalo na kay Christine na patuloy na nagbigay ng lakas sa kanya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Lumipas ang ilang linggo matapos ang emosyonal na pagbabalik ni Benson sa kanilang tahanan. Ngunit kahit nagagalak siya na muli niyang nayakap ang kanyang mga kapatid, hindi pa rin maalis sa puso niya ang lungkot at panghihinayang dahil hindi na niya naabutan si Mang Jerry, ang kanyang ama. Araw-araw, kapag nag-iisa siya sa kanyang silid o kapag natapos ang bawat biyahe niya bilang piloto, tila may kirot sa dibdib niya na hindi matakpan ng kahit gaano pa kagandang buhay ang meron siya ngayon. Isang gabi, habang nakaupo si Benson sa kanyang bagong bahay kasama si Christine na tahimik lang na nakikinig sa kanya, muling bumalik sa kanyang alaala ang mga huling sinabi ng kanyang kuya at ate tungkol sa kanilang tatay. Hindi na siya nakabangon, Benson. Hanggang sa huling sandali, ikaw pa rin ang tinatawag niya. Christine. Mahina at garalgal na sabi ni Benson habang nakatingin sa malayo. Alam mo ba, masakit pala talaga yung hindi mo nasabi sa isang mahal mo sa buhay kung gaano mo siya pinahahalagahan hanggang wala na siya. Hinawakan ni Christine ang kamay niya. Benson, ginawa mo ang alam mo ang tama. At hindi mo rin kasalanan na hindi mo na siya naabutan. Pero ngayon na nandito ka na, may pagkakataon ka pang bumawi sa sarili mo, sa kapatid mo, sa buhay. Napabuntong hininga si Benson. Gusto kong magsimula ulit, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kanila. Para sa tatay ko. Para sa kuya at ate ko. Gusto kong sila naman ang bigyan ng ginhawa. Gusto kong tuparin lahat ng pangarap nila na isinintabi nila para lang matupad yung sa akin. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumiyahe si Benson pabalik sa probinsya. Bit-bit niya ang isang malaking plano, isang regalo para sa kanyang pamilya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya agad ni Ate Marie na abala sa paglalaba. Napalingon ito at napangiti nang makita si Benson. Oh, ang aga mo yata, Benson. Wala ka bang biyahe ngayon? Tanong ni Marie habang pinupunasan ang kamay. Ngumiti si Benson. Wala akong flight ngayon, ate. Gusto kong makasama kayo. At may gusto rin sana akong pag-usapan.
Pumasok sila sa bahay at tinawag din si Kuya Alfred na noon ay abala sa maliit nilang taniman sa likod ng bahay. Umupo silang tatlo sa hapagkainan habang si Benson ay inilatag ang kanyang plano. Ate, kuya, naisip ko na panahon na para kayo naman na mabigyan ng kaginhawaan. Alam kong matagal yung isinantabi ang sarili niyong mga pangarap para sa akin. At gusto kong baguhin yun. Nagkatinginan si Alfred at Marie. Anong ibig mong sabihin, Benson? Tanong ni Alfred, bagamat halata na sa mukha nito ang pagkatuwa. Gusto kong iparenovate ang bahay natin. Gusto ko kayong dalhin sa lungsod para kahit papaano maranasan nyo rin yung buhay na hindi puro sakripisyo. May mga ipon na ako. Pwede ko na kayong bigyan ng puhunan kung gusto nyo ng negosyo o kung gusto ni ate magpahinga na lang. Tapos, magbiyahe tayo paminsan-minsan. Para sa sarili naman ninyo. Napaluha si Marie habang pinakikinggan ang bunso. Benson, hindi mo naman kailangan gawin to. Sapat na yung makita namin mabuti ang kalagayan mo. Ngunit umiling si Benson. Hindi ate, kailangan ko to. Kasi kung hindi ko to gagawin, hindi ko matutupad ang huling pangako ko kay tatay. Kahit hindi niya na ako naririnig ngayon, nangako ako na babawi ako. At sisimulan ko yun sa inyo. Muling bumalik si Benson sa lungsod at agad na kinausap ang kanyang arkitekto at mga kontraktor para simulan ang pagpapatayo ng bagong bahay para sa kanyang mga kapatid. Sa loob ng ilang linggo, pabalik-balik siya sa probinsya upang personal na subaybayan ang progreso. Dahil dito, mas napalapit siya sa kanyang ate at kuya. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga bagay na matagal nang hindi nabibigyan ng panahon. Ang mga alaala ng kanilang ina, mga kwento tungkol sa kanilang kabataan, at mga simpleng pangarap na nais nilang matupad noon. Naalala mo, Benson, yung laro ang eroplano mo noon. Sabi mo sa akin, paglaki mo, gusto mong lumipad para dalhin kami ni tatay kung saan man sa mundo. Kwento ni Marie habang nasa bakulan sila isang gabi. Ngumiti si Benson. Hindi ko akalaing mangyayari talaga yon, ate. Pero ngayon, gusto kong ituloy yon. Gusto kong isama kayo. Lahat ng hindi nyo naranasan, gusto kong ipadama sa inyo. Sa panig naman ni Christine, tuwang-tuwa siya sa bawat kwento ni Benson. Lalo siyang humahanga sa binata. Hindi na lang ito ang lalaking tinulungan niya noon bilang dishwasher, isa na itong responsableng anak at kapatid, at isang lalaking marunong tumanaw ng utang na loob. Isang gabi, habang magkasama sila sa rooftop ng bahay ni Benson, niyakap siya nito ng mahigpit. Salamat, Christine. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon, wala pa rin akong direksyon. Ikaw ang nagtulak sa akin para magbago. At ngayon, gusto kong simulan ng bagong yugto ng buhay kasama ka. Napangiti si Christine at walang sabi-sabi ay hinalikan si Benson sa pisngi. Ang mahalaga, nandito ka na at proud ako sa lahat ng naging desisyon mo. Sa panahong ito, si Benson ay hindi lamang naging piloto ng eroplano. Naging piloto rin siya ng sarili niyang buhay. At ngayon, tinutulungan niya ang iba, lalo na ang kanyang pamilya, na makalipad din tungo sa mas magandang bukas. Ilang buwan na ang lumipas mula nang sinimulan ni Benson ang muling pagbubuo ng kanyang pamilya. Unti-unti na rin natatapos ang pagpapatayo ng bagong bahay sa probinsya, isang bahay na hindi lang para sa panibagong simula, kundi alaala rin ng sakripisyo ng kanilang ama. Isang umaga, habang nakaupo si Kuya Alfred sa harapan ng bahay at umiinom ng mainit na kape, nilapitan siya ni Benson. Dala niya ang ilang dokumento. Kuya,
Ate Marie, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Panimula ni Benson habang pinapahid ang pawis sa noo. Lumabas si Marie mula sa kusina at umupo sa tabi ni Alfred. Ano yon, Benson? Huminga ng malalim si Benson. Gusto kong sabihin na tapos na yung bahay. Naayos na lahat. Kumpleto na ang mga kagamitan. May kwarto kayo pareho. May sariling garden si ate. At kuya, may maliit na espasyo ka sa likod kung gusto mong ituloy ang pagtatanim. Nagkatinginan ang magkapatid. Totoo ba yan, Benson? Tanong ni Alfred, hindi makapaniwala. Oo, kuya. At hindi lang yun. May nahanap akong maliit na pwesto sa bayan para sa sari-sari store ni ate. Tapos kuya, may paunang puhunan na rin ako para sa plano mong maliit na poultry business. Tutulungan ko kayong magsimula. Napaiyak si Marie. Benson, napakabuti mong anak at kapatid. Ang bunso naming dating pasaway, ngayon, siya nang nagpapasa ng lahat. Lumapit si Benson at niyakap ang kapatid. Ate, kayo ang tumayong ina at ama ko noong wala na si nanay. Pati si kuya, hindi ako pinabayaan. Panahon na para suklian ko yung lahat ng ginawa niyo para sa akin. Sigurado ka ba sa mga desisyong to? Tanong ni Alfred, seryoso ang tono. Tumango si Benson. Oo kuya, hindi ko na kayang mabuhay sa luho na ako lang ang nakakaramdam. Hindi yun sapat. Gusto ko, kayo rin. Maranasan nyo ang ginhawa na dati ay pangarap lang natin. Niyakap siya ni Alfred, mahigpit na para bang lahat ng galit at hinanakit noon ay tuluyan nang nawala. Salamat bunso. Napakagandang regalo to, hindi lang para sa amin, kundi para kay Itay. Nang sumunod na linggo, isang maliit na handaan ang inihanda ni Benson sa kanilang bagong bahay. Inimbitahan niya ang ilang kamag-anak at mga kapitbahay. Sa gitna ng kasiyahan ay pinuntahan niya ang dating bakanting lote sa tabi ng bahay kung saan nakatayo ang isang maliit na bato. Doon, nilagay niya ang simpleng lapida na may nakaukit, Mang Jerry, ama ng walang sawang pag-unawa. Lumapit si Christine na bitbit ang 2 basong may malamig na tubig. Tahimik ka lang dito. Ayos ka lang ba? Tumango si Benson, bagamat halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Ito yung pinangarap kong tagpo. Pero sana nandito siya. Sana nakita niya kung paano ako nagbago. Hinawakan ni Christine ang kamay niya. Nakita ka niya, Benson. Sa bawat hakbang mong papunta sa kabutihan, sa bawat pag-amin mo ng kasalanan, sa bawat pagmamahal mong ipinaparamdam, nandyan siya. Hindi mo siya kailanman iniwan sa puso mo. Napangiti si Benson. Alam mo, may plano pa akong isang malaking hakbang. Nagulat si Christine. Ano naman yan? Lumuhod si Benson sa harap ni Christine, sabay labas ng isang maliit na kahon. Nandoon ang isang simpleng singsing. Christine, salamat sa lahat ng ginawa mo. Sa pagtiwala, sa pagmamahal, at sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Gusto ko simula ngayon, hindi lang pamilya ko ang kasama ko sa bagong buhay, kundi ikaw rin. Napaluha si Christine. Benson, oo, tatanggapin ko.
Palakpakan at hiyawan ang narinig mula sa likod. Nagulat si Christine na naroon pala sina Marie at Alfred na palihim na sumunod sa kanila. Hindi na kami magtataka kung ikaw na rin ang papakasalan niyan, Christine. Natatawang sigaw ni Alfred. Ilang buwan pa ang lumipas at formal nang lumipat sina Alfred at Marie sa kanilang bagong tahanan. Ang dating maliit at masikip na bahay ay napalitan na ng komportableng bahay na puno ng pagmamahal at alaala. Ang sari-sari store ni Marie ay naging matagumpay, habang si Alfred nagkaroon ng maayos na takbo ng maliit na poultry business. Samantala, si Benson ay patuloy sa kanyang karera bilang piloto. Ngunit ngayon, hindi na lang siya lumilipad para sa sarili niya. Lumilipad siya para sa kanyang pamilya, para sa mga pangarap ng mga taong nagmahal at naniwala sa kanya, at higit sa lahat, para sa alaala ng kanyang ama. Sa huling paglipad ng araw, habang tanaw ang mga ulap mula sa cockpit, napapatingin si Benson sa langit at mahinang bubulong. Tay, sana proud kayo sa akin. At habang nililipad ng eroplano ang himpapawid, dama ni Benson na kahit kailan, hindi siya nag-iisa. Sapagkat sa bawat pag-angat niya, dala niya ang pangalan ng kanyang ama at ng pamilyang muling binuo ng pagmamahal. Lumipas pa ang ilang buwan at natuloy na din ang inaasam-asam ni Benson at ni Christine, ang kanilang kasal. Ang simbahan ay puno ng puting rosas at mabangong bulaklak. Tumutugtog ang isang klasikong pyesa sa background habang isa-isang nauupo ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Sa unahan, nakatayo si Benson. Suot ang kanyang maayos na itim na tuxedo, bahagyang nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang maliit na kahon ng singsing. Pre, ayos ka lang? Tanong ni Alfred na siyang best man niya. Kinakabahan pero masaya. Ngayon ko lang talaga naramdaman yung ganitong saya. Sagot ni Benson sabay ngiti kay Alfred. Lumakad sa gitna ng simbahan si Christine, suot ang isang napakagandang puting gown. Bawat hakbang niya ay tila musika sa pandinig ni Benson at ang mga mata nito ay hindi maikubli ang sobrang kasiyahan. Nang marating niya ang altar, hinawakan siya ni Benson at bumulong. Salamat. Dahil pinaniwala mo akong karapat-dapat akong magmahal at mahalin. Ngumiti si Christine. At salamat din dahil pinatunayan mong kaya kong magbago. Matapos ang seremonya, masaya silang nagtungo sa reception. Pinuno ito ng tawanan, kwentuhan, at masasarap na pagkain. Habang kumakain, tumayo si Marie para magbigay ng mensahe. Alam mo, Benson, nung mga bata pa tayo, akala ko wala ng pag-asa ang ugali mo. Pero ngayon, heto ka na. Isang ganap na piloto, asawa, at higit sa lahat, isang tunay na lalaki. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo rin si Alfred sabay sabing, salamat din kay Christine. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ganito ang direksyon ng buhay ng kapatid namin. Lumapit si Christine sa kanila. Niyakap silang dalawa. Sa totoo lang, hindi lang ako nagtulak sa kanya. Siya mismo ang nagdesisyon na magbago. Pagkalipas ng ilang buwan, masayang namuhay ang mag-asawang Benson at Christine sa kanilang bagong bahay. Malapit ito sa airport kung saan nakatalaga si Benson bilang commercial pilot. Ngunit kahit abala, hindi pa rin niya nakakalimutang bumisita sa kanyang mga kapatid sa probinsya. Isang araw, habang nag-aalmusal sila ni Christine, Han, gusto kong dalawin sana sina ate at kuya ngayong weekend. Ngumiti si Christine. Sige, sabihan mo lang ako kung anong oras tayo aalis.
Gusto ko ring makita ulit yung taniman ni Kuya Alfred. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ni na Alfred at Marie na tuwang-tuwa sa pagbabalik nila. Uy, ang bagong kasal! Kamusta ang buhay mag-asawa? Masaya ate. Kahit pagod sa trabaho, parang nauubos lahat kapag kasama ko si Christine. Nagpalitan ng kwento ang magkakapatid habang kumakain ng paborito nilang adobong manok ni Marie. Naalala niyo pa ba noong palihim akong tumatakas para lang mag-inom? Tanong ni Benson. Hindi lang namin naaalala. Nakalista pa yun sa lahat ng sakit ng ulo namin. Natatawang sagot ni Alfred. Nagtawanan ang lahat, ngunit sa kabila ng saya, hindi mawawala sa isip ni Benson ang puntod ng kanilang ama at ina. Kaya't agad nilang itinakdang dumalaw kinabukasan. Maaga silang pumunta sa sementeryo. Bit-bit nila ang bulaklak, kandila at pagkain para sa simpleng alay. Habang nililinis ni Benson ang puntod ng ama, Tay, heto na po ako. Alam kong matagal niyo akong hinintay. Pero patawad kung huli na ang lahat. Salamat po sa lahat. Sa sakripisyo. Sa pagmamahal, kahit masakit akong anak noon. Tumayo si Christine sa tabi niya at niyakap siya. Nandito lang ako, Benson. Nandito lang ako palagi. Tumulo ang luha ni Marie. Araw-araw, Tay. Tinatawag ang pangalan mo. Hindi nawala ng pag-asa. Kahit hanggang huli. Tahimik si Alfred. Kung nasaan ka man, Tay, alam naming masaya ka na. Kasi naging mabuti ang anak mong si Benson. Tumango si Benson. At hindi dito nagtatapos, Tay. Pangako ko po, itutuloy ko ang lahat ng hindi ko na ipakita noon. Pagkaraan ng mga taon, naging tradisyon na ang pagbisita sa puntod tuwing kaarawan ni Mang Jerry at ng kanilang ina. Tuwing Pasko, magkakasama pa rin sila sa bagong bahay ni na Benson at Christine. Naging bukas ang bahay nila sa lahat, parang tahanan ng buong pamilya. Tuwing may problema ang isa, naroon si Benson. Tuwing may selebrasyon, kumpleto sila. At sa bawat tawanan, palaging may alaala ang mga magulang. Isang gabing Pasko, habang nagiinuman sila sa balkonahe, Ate, Kuya, alam ko hindi ko na kayang ibalik ang nakaraan. Pero salamat sa inyo. Kasi binigyan niyo ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi ka lang binigyan. Pinagdasal ka pa namin. Sagot ni Marie. Pamilya tayo, Benson. Ano man ang mangyari, nandito kami. Dagdag ni Alfred. Mula sa pagiging batang pasaway, naging lalaking responsable. Mula sa mapagwalang bahalang anak, naging haligi ng tahanan. At sa bawat hakbang ni Benson ngayon, dala niya ang alaala ng kahapon. Bilang gabay, hindi bilang tanikala. Habang magkayakap sila ni Christine sa harap ng kanilang tahanan, tinanong siya nito. Masaya ka ba? Tumango si Benson. Oo. Masayang masaya. At mas lalo ako magiging masaya basta't kasama kita at ang pamilya ko. Makalipas ang ilang taon, mas lalo pang umunlad ang buhay ni Benson at Christine. Nabiyayaan sila ng dalawang anak na lalaking mas pinili nilang palakihin sa isang tahimik na probinsya, malapit sa pamilya. Sa bawat tagumpay na natatamo ni Benson sa kanyang karera bilang piloto, hindi niya kailanman nalilimutan ang pinagmulan niya. Isang simpleng tahanan na puno ng sakit,
pag-asa, at pagmamahal. Tuwing may mahalagang okasyon, nagtitipon-tipon pa rin sila kasama sina Alfred at Marie sa iisang hapag. Patuloy nilang dinadalaw ang puntod ng kanilang mga magulang, dala ang mga kwento ng bagong alaala. Para kay Benson, ang bawat araw ay paalala na minsan siyang nadapa, ngunit mas pinili niyang bumangon at bumawi, hindi lamang sa sarili, kundi para sa buong pamilya. Ipinapakita ng kwentong ito na hindi hadlang ang mga pagkakamali ng nakaraan upang magtagumpay sa buhay. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob ng ating sarili. Kapag natutunan nating tanggapin ang ating mga pagkukulang, humingi ng tawad, at magsumikap na bumawi sa mga taong nasaktan natin. At dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Lipad ng Pagsisisi.